Nagsisimula ang serye sa isang lalaki na nagbibigay ng kanyang tainga sa isang doktor sa isang ospital sa malaking syudad. Mukhang mahalaga ang pangyayaring ito, ngunit may mas higit pang maselang kaganapan sa hinaharap, kaya't pansamantala natin itong isang tabi at tumuon sa pangunahing kwento. Ipinakikita ang isang opisyal militar na si Shan Yuan, na inihahanda ang kanyang gamit upang ito'y isauli. Malapit na siyang lisanin ng hukbo at muling bumalik sa normal na pamumuhay. Halos hindi siya makapaniwala na uuwi na siya. Dahil sa labis na kasabikan, nagpabango pa siya ng air freshener upang maging maayos ang kanyang amoy, habang ang kanyang mga kasamahan, mula sa veterano hanggang sa baguhan, ay naiinggit sa kanya dahil natapos na niya ang kanyang serbisyo. Kinabukasan, pumunta siya sa kanilang commander upang magpaalam. Sa kanyang paglabas, puno siya ng sigla at tuwa habang pauwi. Sa daan, nakita niya ang kanyang kasintahan na si Yang Da, ngunit habang papalapit siya rito, tila lalo itong lumalayo. Tumakbo siya upang may akap ito, ngunit napagtanto niyang panaginip lamang pala yun. Sa realidad, nasa simula pa lamang siya ng kanyang serbisyo militar. Nagising siya sa tinig ng kanilang commander na nagpapaalala na huwag maging maingay upang hindi magising ang iba. Jinaisen naman ni Shan Yuan ang kanyang kasamang si Zuan si dahil sila na ang nakatakdang magbantay. Sumama rin ang kanilang commander at nadatnan si Zuan si na nananaginip tungkol sa pagbagsak ng mga missile at bomba. Habang ikinukwento ang panaginip, napatawa ang commander, hanggang sa magulat at magising si Zuan si. Agad itong nagbihis at sumama kay Shan Yuan sa pagbabantay, ngunit kapwa sila labis na pagod at hirap manatiling gising. Sinamantala ni Shan Yuan ang pagkakataon upang pumasok sa silid ng pagmamanman at tumawag sa kanyang kasintahan na si Siho. Ngunit mahimbing pa itong natutulog at labis na pagod. Nagising siya dahil sa galit ng kanyang ina, ngunit nang sagutin niya ang tawag, labis na mainit na ang ulo ni Shan Yuan. Nadismaya siya dahil tila hindi siya pinansin buong araw at pinaghintay lamang. Ipinaliwanag ni Siho na inabutan siya ng gabi dahil uminom siya kasama ang kanyang manager, na siya pang naghatid sa kanya pauwi. Lalo lamang itong ikinagalit ni Shan Yuan. Nadama niyang mas inuuna nito ang iba kaysa sa kanya. Ngunit dahil pagod na si Siho, tinapos na lamang niya ang tawag. Sa mismong sandaling yun, narinig pala ng kanilang commander ang lahat. Pinagalitan niya si Shan Yuan at binalaan na kung may mangyari sa kanilang base dahil sa kapabayaan nila, sila ang mananagot. Kinabukasan, bumisita ang nakatataas na opisyal para sa inspection. Nagtayo ang mga sundalo sa kanilang hanay, habang pinaalalahanan sila na susubukin sila sa lahat ng kanilang natutunang pagsasanay. Kung magkamali sila, tiyak na malaking problema ang kakaharapin nila dahil dumating ang mataas na opisyal na si Commander Jiang para sa inspection. Ngunit sa mismong pagsisimula pa lang, malinaw na wala sa focus si Shan Yuan at halos nakakatulog naman si Zuan si habang nakapila. Napangisi ang opisyal, na tila sinadya lamang na hulihin ang dalawa. Bilang parusa, pinatakbo sila ng 20 ikot sa palibot ng track. Sa puntong ito, may isang kakaibang detalye tungkol sa kanilang base militar. Hindi ito karaniwang kampo, matatagpuan ito sa bubong ng isa sa pinakamalalaking hotel sa bansa, na nakapwesto pa sa gitna ng marangyang distrito. Mahirap isipin kung bakit doon inilagay ang mga sundalo, ngunit yun mismo ang kakaibang konteksto ng kanilang misyon. Samantala, kinabukasan, nagising si Siho ng huli na at nagmadali papasok sa trabaho. Patuloy siyang tinatawagan ng kanyang nobyo, ngunit abala siya at hindi makasagot. Sa trabaho, sinalubong siya ng kanyang manager na si Jin, na laging maasikaso sa kanya at halatang may pagkagusto. Nagbiro itong magpalibre ng tanghalian bilang kapalit ng kanyang tulong, at bagamat pabiro lamang ang tugon ni Siho, sineryoso ito ni Jin at agad na nagyayang lumabas. Naramdaman ng kaibigan ni Siho ang kakaibang interes ni Jin at napagtanto ang kanyang nararamdaman para rito. Habang patuloy na tinatawagan ni Shan Yuan si Siho, hindi siya masagot, dahilan upang mas lalong madama ang kanyang pangungulila at inis. Samantala, natuwa si Jin nang makita ang paulit-ulit na pagtanggi ni Siho sa mga tawag, habang lalo namang nalulumbay si Shan Yuan. Bigla namang nagpatunog ng alarma ang kampo militar, senyales ng pagsisimula ng panibagong pagsasanay. Walang magawa si Shan Yuan kundi isang tabi ang lahat at makiisa. Maayos ang unang bahagi ng kanilang training, at napahanga ang commander sa pagtutulungan ng mga sundalo. Ngunit sa ikalawang yugto, na nangangailangan ng paghawak ng bagong missile launcher, nakatalaga ang dalawa mismong sina Shan Yuan at Zuan Si. Matatag ang kanilang lakad, puno ng kumpiyansa, hanggang sa madapa ang isa sa kanila, dahilan upang parehong bumagsak at matapan ang dala nilang launcher. Napatulala ang commander sa kanilang pagkakamali, at lalo pang lumala ang sitwasyon nang magbiro si Zuan Si tungkol sa kung paano sana sila lahat ay patay na kung totoong labanan yon. Labis na nagalit ang commander at ipinunto na hindi sila mapagkakatiwalaan sa totoong digmaan. Pinilit ni Sergeant Hang na ipagtanggol ang dalawa, ipinaliwanag na mas nakatatanda sila kaysa sa karamihan ng mga bagong recruit kaya nahihirapan silang makibagay. Ngunit desidido ang commander, itutulak niya ang dalawa sa hangganan ng kanilang kakayahan. Bilang parusa, isinisi ng commander ang pagkakamali sa buong unit.
Inutusan niya silang lahat na bumaba sa ground floor, sa kanya ipinahinto ang paggamit ng elevator. Pagkatapos, iniutos niyang umakyat sila muli ng 75 palapag gamit lamang ang hagdan. Kung may hindi makarating, doon na sila titira sa ibaba hanggang matapos ang taon. Habang umaakyat, kitang-kita ang matinding kaibahan ng kanilang tirahan kumpara sa marangyang bahagi ng gusali. Sa itaas na palapag nakatira ang mga banyaga at piling bisita, habang ang mga sundalo ay nagsisiksikan sa masikip na kwarto. Halos sumuko sina Shan Yuan at Zuan si pagdating sa ika-62 palapag, ngunit nadatnan sila ni Sergeant Hang at pinabalik mula umpisa, determinadong wasakin ang kanilang tatag. Matapos ang nakakapagod na pagsasanay, laking gulat ng lahat nang bigyan ng commander ng pagkilala sina Shan Yuan at Zuan Si, dahil sa kanilang edad at tiyaga. Ngunit agad ding nawala ang kanilang ginhawa nang ideklara niyang wala ng pahinga at wala ng break simula ngayon. Bilang unang parusa, kinuha niya ang lahat ng kanilang cellphone. Sa mismong sandaling yon, nakahanap ng oras si Siho at nag-text kay Shan Yuan upang ipaliwanag ang nangyari kagabi. Ngunit hindi na niya yun nabasa dahil naibigay na niya ang kanyang telepono. Pilit niyang sinubukang kunin muli, ngunit walang pumayag. Maya-maya, tinawag ng isang sundalo mula sa kusina ang mga voluntaryo, at napili si Shan Yuan. Dahil sira ang elevator sa silangan, kinailangan nilang bumaba ng ilang palapag at dumaan sa mismong hotel upang makatawid sa elevator ng kanluran. Sa pagtawid, muling lumitaw ang eksenang ipinakita sa umpisa, ang ospital na nasa tapat ng hotel. Saglit na napansin ni Shan Yuan ang isang pamilyar na anino, ngunit napilitan siyang magpatuloy kasama ng kasamahan. Pagdating sa lobby, hinarang sila ng receptionist na si Maggie, nakamukhang kamukha ni Sota ngunit may bangs. Halatang hindi siya pabor sa presensya ng mga sundalo at pinagalitan sila, sinabing dapat ay iniulat na lamang nila ang sira ng elevator kaysa makasagabal sa imahe ng hotel. Nakita ng mga sundalo na malapit lamang si Mr. Han, kaya agad silang nagmadali patungong kusina. Doon nila nakilala si Chef Paulo, ang tanging taong may malasakit sa kanila. Ang kanyang katulong na si Chef Bonnie ay mabait din at palihim na pinahiram kay Shan Yuan ang telepono upang matawagan ang kanyang kasintahan. Ngunit imbes na maging masaya ang pag-uusap, nauwi ito sa pagtatalo. Pinagalitan ni Shan Yuan si Siho dahil sa pag-inom nito kasama ng kanyang manager at inakusahan pa ng kawalan ng malasakit. Hindi man lang niya ito pinakinggan at agad na binaba ang tawag, puno ng galit at sama ng loob. Pagbalik ni Siho sa kanyang mga kasamahan, sinalubong siya ng tukso at kantiyo. Isa ang nagtanong kung talagang hihintayin ba niya si Shan Yuan matapos ang 1.5 taon ng serbisyo militar. Isa pa ang nagsabi na tila kabaliwan yun, lalo't nasa edad 27 na siya, panahon na kung kailan karamihan ng kababaihan ay kasal na. Natahimik si Siho at napaisip. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang yun, kaya iniwan niya ang kanyang pagkain at tinawagan ang telepono ni Bonnie. Ngunit ibinalita nito na ipinadala si Shan Yuan sa ibang bahagi ng kampo. Kinagabihan, nakaisip ng paraan si Zuan Si upang mabawi ang telepono ni Shan Yuan mula sa katulong ng commander. Nagkunwari siyang kailangan yun upang tawagan ang kanyang may sakit na anak, ngunit ang totoo, nais lamang niyang ibalik ang telepono kay Shan Yuan upang makontak nito ang kasintahan. Lubos ang pasasalamat ni Shan Yuan at agad niyang tinawagan si Siho. Samantala, kararating lamang ni Siho sa kanilang bahay matapos ang nakakapagod na araw. Sa kanyang pagpasok, muling binatikos siya ng kanyang ina dahil sa paulit-ulit na pagtawag ni Shan Yuan. Lalong nadama ni Siho ang bigat ng sitwasyon, tila lahat ng nasa paligid niya ay tinutulak siyang mainis at mapagod sa kanilang relasyon. Ngunit paminsan-minsan, tinitingnan niya ang larawan ni Shan Yuan at napapailing sa sakit na wala ito sa kanyang tabi. Sa wakas, sinagot niya ang tawag. Nagpakumbaba agad si Shan Yuan, humingi ng tawad, at inaming nagsisisi sa mga masasakit na salita. Ipinaliwanag niyang nagseselos siya dahil labis ang kanyang malasakit, at hinihiling na mas bigyang pansin ni Siho ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng pagsagot sa kanyang mga tawag. Ngunit dahil sa matinding pressure na dinadala simula nang pumasok ito sa hukbo, sinabi ni Siho na kailangan na nilang maghiwalay. Natigilan si Shan Yuan, hindi siya makapaniwala sa naririnig. Ipinaliwanag ni Siho na nung nag-enlist ito, hindi man lang siya nakarinig ng anumang pangako, walang kasiguraduhan na pakakasalan siya o kahit ipagbilin man lang na maghintay. Paalala niya, hindi na siya bata, at sa edad niyang 27, wala na siyang panahong masayangin. Hindi makaimik si Shan Yuan. Bago pa niya maproseso ang lahat, tinawag na siya ng commander at napilitan siyang ibaba ang telepono. Naiwan si Siho na humagulgol, umaasang sana'y may sinabi man lang ito upang ipaglaban ang kanilang relasyon. Ngunit wala siyang narinig. Samantala, basag ang damdamin ni Shan Yuan habang papasok sa kanyang shift, mahigpit na hawak ang lighter na minsang regalo sa kanya ni Siho. Napansin ni Zuan Si ang lungkot ng kaibigan at tinanong ang nangyari. Nang marinig ang tungkol sa hiwalayan, sinabi nito na sa totoo lang, tama si Siho. Kung hindi niya napangasawa ang kanyang asawa bago pa siya pumasok sa hukbo, baka iniwan din siya nito. Pinayuhan niya si Shan Yuan na subukan namang makita ang sitwasyon mula sa pananaw ni Siho.
1 taon at kalahati ay napakahabang panahon, at pagkatapos noon, magsisimula pa lamang siyang bumuo ng kanyang karera. Hindi na bata si Siho. Kailangan ding isaalang-alang ang pinakamainam para sa kanya. Samantala, nag-scroll si Siho sa mga lumang larawan at video nila ni Shan Yuan. Isang video ang tuluyang bumasag sa kanya, ang sandaling siya mismo ang nag-ahit ng buhok ni Shan Yuan bago ito pumasok sa hukbo. Sa video, pabirong nagrereklamo si Shan Yuan na ayaw niyang gupitan, at nagtawanan silang dalawa. Ngunit sa huli, hindi napigilan ni Siho ang umiyak, hindi makapaniwala na tunay na aalis na ito sa kanyang tabi. Sa gitna ng kanyang pagluha, tumawag si Jin. Nagkataon daw na nasa paligid siya ng kanilang lugar at nagyaya itong kumain sa labas. Pagod na pagod at emosyonal si Siho kaya pumayag siya. Sa restaurant, nagtawanan at nagbiruan silang dalawa. Habang nangyayari ito, walang tigil naman ang pagtawag ni Shan Yuan, ngunit hindi ito sinasagot ni Siho, na lalo pang ikinatuwa ni Jin. Pagpasok ni Siho sa restroom, saka lamang niya sinagot ang tawag ni Shan Yuan. Ipinahayag nito na pinag-isipan na niya ang lahat at napagtanto niyang tama si Siho, matagal pa siyang mawawala, at pagkatapos ng serbisyo ay kailangan pa niyang mag-aral at magtrabaho. Ayaw niyang pigilan ang kinabukasan ni Siho, kaya pumayag siyang tuluyang maghiwalay sila. Tuluyang nadurog si Siho. Lihim niyang inaasahan na ipaglalaban siya ni Shan Yuan, ngunit sa halip, basta na lamang siyang binitiwan. Humagulgol siya at biglang lumabas ng restaurant, puno ng sama ng loob. Sa kanyang emosyon, nagdesisyon siyang puntahan ang base militar, hindi niya alam kung para pahirapan si Shan Yuan o tuluyang wakasan ang lahat. Sumama agad si Jin, nagsasabing hindi niya kayang iwan ang isang magandang babae sa ganoong kalagayan. May kakaiba sa kilos niya, ngunit hindi na yun iniintindi ni Siho. Samantala, iniulat ni Sergeant Hang sa commander na kailangan nilang makakuha ng supply ng gasolina mula sa mas mababang palapag. Voluntaryong bumaba mula sa ika-75 palapag sina Shan Yuan at Zuan Si. Habang bumababa, tinukso ni Zuan Si ang kaibigan na tila umiiyak mula nang matapos ang tawag kay Siho, at iminungkahing bumili na lamang sila ng dessert para sumaya ito. Ngunit gaya ng nakasanayan, kinailangan nilang dumaan muli sa bahagi ng hotel. Hinarang sila ng receptionist na si Maggie at muling pinagalitan dahil sa kanilang presensya. Subalit sa pagkakataong ito, hindi na nakikinig si Shan Yuan. Nakatitig lamang siya sa isang bagay sa labas, isang eroplano. Mabilis itong lumilipad ng mababa, papalapit sa gusali, at tila wala sa kontrol ng piloto. Saglit na kinabahan ng lahat, worry babangga ito sa hotel. Ngunit sa huling sandali, bigla itong lumihis at nakaiwas. Samantala, patungo na sina Siho at Jin sa base militar. Sa kanilang biyahe, pabirong tinanong ni Jin kung balak ba niyang iwan si Shan Yuan o muling ibalik ito sa kanyang buhay. Hindi nakasagot si Siho. Sa halip na sagutin ang biro ni Jin, nagtanong si Siho kung gaano pa sila katagal bago makarating. Ngunit sa gitna ng kanilang biyahe, isang nakagugulat na pangyayari ang biglang naganap. Isang lalaki ang bumangga ng diretso sa kanilang windshield, nagdurog ng salamin gamit ang kanyang ulo habang damaloy ang dugo sa lahat ng direksyon. Labis ang pagkasindak ni Siho, lalo na nang mapansin niyang may nahulog na eyeball sa kanyang kamay. Sa gitna ng kanyang sigaw, halos hindi siya makagalaw sa tindi ng pagkahilo at takot. Samantala, mas inaalala ni Jin ang kanyang sasakyan kaysa sa trahedya, iniisip pa ang tungkol sa insurance. Kasabay nito, ang eroplanong muntik ng bumangga sa hotel ay tuluyang lumihis at bumagsak sa kalapit na residential area. Sa isang iglap, sumabog ito at lumikha ng malaking pinsala. Napatulala ang lahat, dama ang manipis na linyang naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Napilitang bumaba si Siho upang subukang hilahin ang katawan ng sugatang lalaki mula sa windshield. Ngunit tumangging tumulong si Jin, nakatayo lamang sa gilid na parang walang pakialam. Sa inis at pagkasuklam, kinuha ni Siho ang isang napkin, pinulot ang natanggal na eyeball, at isiniksik yun bago siya nagpatuloy. Samantala, sa hotel, sinamantala ni Shan Yuan at Zuan Si ang kaguluhan upang makalusot sa guest elevator. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, sinalubong na sila ng manager na si Han, galit na ipinapaalala na bawal gamitin ng mga sundalo ang elevator ng mga bisita. Bigla namang huminto ang elevator, ngunit mabilis ding naayos ng mga technician at muling nagpatuloy ang biyahe. Pagsapit sa ika-52 palapag, bumukas ang pinto at bumungad ang isang nakakatakot na tanawin. Isang lalaki ang hawak-hawak ang kanyang leeg habang patuloy na umaagos ang dugo. Nakakalat ang mga tao sa sahig, ang ilan walang buhay, ang iba na may nagtatakbuhan sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, may isang dayuhan na halos kalahati ng mukha ay waring kinain na, paika-ikang gumagala. Ang atmosfera ay puno ng takot at sindak. Samantala, patuloy na humihingi ng tulong si Siho upang mailigtas ang lalaking naipit sa windshield, ngunit walang sinumang lumapit. Sa mga sandaling yon, isang matangkad na lalaking nakaitim ang dumating, si Alex, isang kilalang aktor. Una siyang nagtangkang umiwas upang hindi makilala, ngunit nang magsimulang mag-video ang mga tao, napilitan siyang kumilos upang maiwasan ang negatibong publisidad.
Magkasama nilang nailabas ang sugatan mula sa sasakyan. Samantala, si Han naman ay desperadong tinatawagan ng kanyang mga katulong, umaasang may makapagdala ng doktor upang tugunan ng dayuhan na halos hindi na makilala sa sobrang pinsala. Ngunit bago pa man may magawa, bumagsak ang lalaki sa sahig, wala ng buhay. Samantala sa itaas, patuloy na nasasaksihan ni Sean Yuan at Zuan Shi ang matinding karahasan, mga sigaw ng takot, dugo na nagkalat sa dingding, mga pira-pirasong katawan, at ilan pang tumatalon mula sa bintana sa labis na pagkataranta. Biglang nadulas si Zuan Shi sa kung anong malansa at madulas. Nang tumingin siya, natuklasan niyang yun ay mga bituka. Sa gulat, nakita niyang ito'y pag-aari ng isang lalaking nawawala ang itaas na bahagi ng katawan, ngunit ang kalahating katawan ay patuloy na gumagapang at humahabol sa kanila. Noon nila napagtanto na ang lahat ay bunga ng isang zombie outbreak. Sa labas, sinubukan ni Alex na i-revive ang lalaking kanilang nailigtas, ngunit sa unang pagdiin niya sa dibdib nito, gumuho ang tadyang na parang basag na biskwit. Sobrang marupok ng mga buto para mabuhay pa. Wala nang natitirang pag-asa. Sa loob ng hotel, biglang sinalakay si Han ng isang kasambahay na nag-anyong zombie. Mabilis na tumakbo sina Sean Yuan at Zuan Shi upang tumulong. Ginamit ni Zuan Shi ang kanyang kaalaman mula sa mga pelikulang zombie, alam niyang apoy ang makakapatay dito. Agad na itinuro ni Han ang bote ng puro alak at inihagis ito. Binasa ni Sean Yuan ang tela, sinindihan, at inihagis sa kasambahay. Nilamon siya ng apoy hanggang sa maging abo. Samantala, pilit na hinihikayat ni si Aum si Jin na bumaba ng sasakyan, ngunit hindi ito makagalaw sa sobrang kahihiyan at takot, matapos niyang mabasa ang sarili. Sa mismong sandaling yon, sumalpok ang isang dambuhalang truck na nawala ng kontrol dahil ang driver nito'y isa na ring zombie. Sa huling segundo, nakatalon si Jin bago tuluyang bumangga ang truck at winasak ang kanilang sasakyan. Ngayon, 70% ng lungsod ay nahawa na, tuluyang sinakop ng mga nilalang na walang buhay. Sa base militar, pinapanood ng mga sundalo ang lahat sa balita, nanginginig sa hilakbot. Sila ay lubos na na-trap, walang gasolina, at walang paraan ng pagtakas. Desperado nilang sinusubukang makipag-ugnayan kay Sean Yuan, ngunit wala siyang komunikasyon at walang signal sa kinaroroonan niya. Dahil dito, idineklara ng militar ang state of emergency. Lahat ay naghahanda para sa nalalapit na labanan. Samantala, sa loob ng hotel, natanto ni Han na kumalat na ang impeksyon sa bawat palapag. Alam niyang kailangan na niyang kumilos, sapagkat siya ang may pananagutan sa lugar na ito. Ipinapayo niya kina Sean Yuan at Zuan Shi na gumawa ng sarili nilang plano ng pagtakas habang siya ay mananatili upang ipagtanggol ang kanilang kinatatayuan. Ngunit malinaw sa dalawa na hindi siya tatagal ng 3 minuto. Habang papalayo na sana sila, natigilan sila sa nakita, dosenang zombie ang sabay-sabay na sumugod patungo sa kanila. Walang pag-aalinlangan, mabilis silang tumakbo sa kabaligtarang direksyon. Sa kabilang banda, sina si Aum, Jin, at Alex ay nagkanya-kanyang takbo, nagsasabog sa iba't ibang direksyon para makaiwas sa mga umaalulong na undead. Sa huling sandali, halos hindi umabot sina Sean Yuan at Zuan Shi sa pinto ng hagdanan. Sa mismong sandali na aabutan na sila ng mga zombie, mabilis nilang isinara ang pinto sa huling segundo. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpasya sina Sean Yuan at Zuan Shi na bumalik sa commander upang magplano ng kanilang susunod na hakbang. Samantala, patuloy na tumatakbo si Shi Aum hanggang sa matagpuan niya ang isang babae na may-ari ng isang beauty salon. Nakiusap siya na papasukin, at pumayag naman ang babae. Habang si Jin na may napadpad sa isang tindahan ng damit. Nang makita ang pagkakataon, agad siyang nagbihis ng panibagong kasuotan. Hindi niya namamalayan na may nakatago sa loob, isang magnanakaw na nagkukunwaring patay. Ang target nito ay ang mamahaling relo na suot ni Jin. Samantala, patuloy na umaakyat sina Sean Yuan at Zuan Shi sa hagdan, sumisilip sa mga bintana sa bawat palapag. Ang tanawin ay nakapanlulumo, ang buong syudad ay tuluyan ng nag-iba. Sa kanila lubusang naunawaan na kumalat na ang impeksyon sa lahat ng dako. Napatingin si Sean Yuan sa lighter na ibinigay sa kanya ni Shi Aum, at binalot siya ng pag-aalala para sa dalaga. Buo ang kanyang pasya na hanapin ito, kaya't nagmadali silang makarating sa itaas. Ngunit sa pagdating nila sa ika-75 na palapag, nadiskubre nilang nakakandado ang mga pinto. Nangangahulugan itong kailangan nilang bumalik pababa at muling dumaan sa hotel na puno ng panganib. Sa beauty salon naman, kumbinsido ang may-ari na ang nangyayaring zombie outbreak ay isang uri ng kosmikong sabuatan laban sa kanya, malaon na niyang inaasam ang pagbubukas ng bagong tindahan, ngunit sa kaparehong araw ay tila nagwakas ang mundo. Samantala, tinawagan ni Shi Aum ang kanyang ina, na mariing nagutos na pumunta siya sa base militar kung saan nakatalaga si Sean Yuan, dahil yun ang pinakaligtas na lugar. Agad na tinangkang tawagan ni Shi Aum si Sean Yuan, ngunit dahil wala itong telepono, nagpadala na lamang siya ng mensahe, ipinapabot na siya ay papunta roon at nagmamakaawang maghintay ito. Pagbalik ni na Sean Yuan at Zuan Shi sa loob ng hotel, nagtago sila sa laundry room, ngunit doon ay nasalubong nila si Maggie, ang receptionist. Sa matinding takot, inakala nitong sila ay mga zombie at agad silang pinalo.
Nagpupumilit silang ipakita na sila'y buhay at walang impeksyon. Sa huli, kumalma rin si Maggie at humingi ng paumanhin, inamin na sobra na siyang takot at halos wala nang natitirang tao sa hotel na hindi pa nahahawa. Samantala, ang mga sundalo sa rooftop ay tuluyang nawawala ng direksyon. Sila na lamang ang natitirang puwersa sa lugar, at hindi nila alam kung ano ang dapat gawin. Paulit-ulit nilang tinitingnan ang mga larawan ng mga kasamahang nawawala, sina Sean Yuan at Zuan Shi, na hindi pa rin bumabalik. Pilit silang pinapalakas ng loob ni Commander Hang, ngunit kahit siya ay lantad ang kaba at pangamba. Sa puntong yun, lumapit ang kanyang katulong at nagbigay ng talumpati. Ipinaalala niya sa mga sundalo na sila'y nasa isang laban na magtatakda ng buhay o kamatayan. Ang mga taong nakulong sa labas ay may pamilya rin, katulad nila. Kung hindi sila kikilos, pati sariling pamilya nila ay malalagay sa panganib. Matapos ang pananalita, ipinamigay niya ang mga armas at inutusan ang lahat na pumwesto para sa darating na sagupaan. Samantala, si Jin ay sa wakas nakahanap ng isang sasakyang puno ng supply. Nagsimula siyang kumuha ng kagamitan, ngunit sa hindi niya alam, palihim siyang sinundan ng magnanakaw. Bigla siyang binugbog sa likuran, nawala ng malay, at ninakaw ang kanyang telepono. Sinubukan ding agawin ng magnanakaw ang kanyang mamahaling relo. Sa kabutihang palad, nangyari ang lahat mismo sa harap ng beauty salon. Lumabas si Shi Aum at hinabol ang magnanakaw, na iligtas si Jin mula sa kapahamakan. Samantala, sa loob ng hotel, sinubukan ni Sean Yuan na makipag-ugnayan sa commander, ngunit ipinaalam ni Maggie na wala nang gumaganang linya ng telepono. Doon niya napagtanto na wala na silang paraan upang makipagkomunikasyon sa labas. Sa kabila nito, napansin ni Zuan Shi ang nakaimbak na mga bateng puno ng matapang na alcohol-based na panlinis. Alam niyang mabisa ang apoy laban sa mga zombie, kaya't kinuha niya ang lahat ng makakaya niyang dalhin. Habang naglalakad sila, isang zombie ang biglang lumitaw malapit sa bar. Agad na kumilos si Sean Yuan, binasa ng alak ang nilalang at sinindihan gamit ang kanyang lighter. Nilamon ito ng apoy, ngunit patuloy pa rin sa paglapit. Mabilis na rumisponde si Zuan Shi, hinampas ito sa ulo ng pala hanggang mabiyak ang bungo. Sa wakas, bumagsak ang zombie, at nailigtas nila si Maggie na natigilan sa takot. Sa rooftop naman, nananatiling tensyonado ang mga sundalo. Patuloy silang naghihintay sa supply ng gasolina na si Sean Yuan sana ang magdadala. Napansin ng commander na wala ni isang transaksyon sa military card nito, hudyat na hindi sila nakabili ng gasolina. Labis na nabahala si Hang, iniisip na baka patay na ang kanyang mga tauhan. Ngunit tumanggi ang katulong ng commander na tanggapin yun, pinilit niyang dapat silang maghanap, kahit na napakalaki ng panganib. Samantala, nagpasya sina Shi Aum at Jin na pumunta sa kinaroroonan ni Sean Yuan. Nagpaalam sila sa may-ari ng beauty salon, na tumangging lisanin ang kanyang tindahan. Determinado siyang manatili roon, kahit nakaharap sa panganib. Balik sa hotel, bigla namang nakarinig ng malakas at nakapanghihilakbot na ingay sina Sean Yuan at ang kanyang grupo. Nang puntahan nila, nadatna nila si Chef Bonnie na buhay pa, pinipinipigilan ang pagsara ng salamin gamit lamang ang sariling lakas. Sa kabila ng pintuan, isang dambuhalang pulutong ng mga zombie ang nagpupumilit makapasok. Mabilis na tumulong sina Zuan Shi at Maggie, ngunit ang salamin ay halos mabasag na. Agad na naghanap ng solusyon si Sean Yuan. Nang magsimulang magbitak ang salamin, bigla siyang tumakbo palayo. Naisip ng iba na iniwan na sila, ngunit sa katotohanan ay may plano siya. Nakakita siya ng karitong puno ng mga bateng alak at itinulak pabalik sa kinaroroonan ng grupo. Sa mismong oras na bumigay ang salamin at sumugod ang mga zombie, itinulak ni Sean Yuan ang kariton at sinindihan. Nilamon ng apoy ang buong pulutong. Akala nila'y nakahinga na sila ng maluwag, ngunit biglang tumunog ang fire alarm ng hotel. Bumukas ang mga sprinkler, binasa ang buong lugar, at unti-unting namatay ang apoy. Sa kasawiang palad, kahit sunog at sunog na ang mga katawan, nagsimulang gumalaw muli ang mga zombie. Naligtas ng fire sprinklers ang mga zombie kaya walang namatay. Wala nang nagawa sina Sean Yuan, Zuan Shi, Maggie, at Chef Bonnie kundi ang tumakbo. Pero pagkalabas nila, nadiskubre nilang halos lahat ng sulok ng hotel ay pana ng mga zombie. Mabilis silang nagtungo sa hagdanan at sa huling sandali ay naisara nila ang pinto bago pa maabot ng mga patay na naglalakad. Ngunit si Chef Bonnie ay sobrang hina na para makalakad, dahil lubos na siyang pagod. Ainalalayan siya ni Sean Yuan habang inutusan si Zuan Shi at Shi Aum na maunang umakyat upang silipin kung bukas ang pinto sa itaas. Kinakailangan nilang kumilos agad. Samantala, nakarating na rin sina Shi Aum at Jin sa istasyon ng pulis. Sa kanilang pagkagulat, napakaraming tao ang naroon, may ilan pang nagtitinda ng mga paninda na tila sinasamantala ang sitwasyon. Ngunit mabilis nilang napagtanto na wala ni isang pulis sa loob ng gusali. Ganap itong iniwan. Biglang nakita ni Shi Aum si Alex sa gitna ng mga tao. Agad niya itong gustong tawagin ngunit pinigilan siya ng mga nasa paligid, sinenyasan siyang huwag gumawa ng ingay dahil makakaakit iyon ng mga zombie. Kaya agad siyang natahimik. Lumapit si Alex at umupo sa tabi niya, maluwag ang loob na makita silang buhay pa.
Ipinaliwanag niya na matagal na silang naghahanap ng mga pulis pero wala ni isang nagpapakita. Wala ring gumaganang linya ng komunikasyon. Pagkatapos, nagbunyag si Alex ng mas mabigat na balita. Hindi lang sa Korea nagaganap ang pagkalat ng mga zombie. Kalat na ito sa buong mundo at walang nakakaalam ng tunay na sanhi. May ilan na nagsasabing virus, mayroon ding naniniwalang gawa ng China, at may mga nagdududa namang dulot ito ng atmospheric pressure. Pero ang totoo, wala talagang malinaw na sagot. Binalaan ni Alex ang lahat na patayin ang kanilang mga cellphone at anumang bagay na gumagawa ng ingay dahil madaling naaakit ang mga zombie sa tunog. Sumunod naman silang lahat, ngunit bago isara ang kanya, nakapag-send muna si Shiong ng mensahe kay Sean Yuan, ipinaalam na pansamantala niyang papatayin ang cellphone hanggang sa malaman niya ang tunay na nangyayari. Samantala sa military base, nananatiling nagbabantay ang mga sundalo sa kanilang pwesto. Dumating na ang oras para kumilos sina Sergeant Hang at ang kanyang assistant. Pagkabukas nila ng pinto, bumungad agad sa kanila si Zuan Shi na kasama si Maggie. Sandaling nataranta ang mga sundalo sa pag-aakalang isa itong zombie, ngunit agad ipinagtanggol ni Zuan Shi na tao pa silang lahat. Sa sobrang tuwa, tinawag agad ni Zuan Shi sina Sean Yuan at Chef Bonnie para pumasok. Nang tuluyan ang mabuksan ang pinto, halos gumapang na lang sila papasok dahil sa sobrang pagod at agad na bumagsak sa sahig. Habang nangyayari ang lahat, mahigpit pa ring hawak ni Sean Yuan ang lighter na ibinigay sa kanya ni Shiom, na nagiging simbolo ng kanyang pagkabalisa para sa kaligtasan nito. Sa mga oras na yun, nakaupo si Shiom kasama sina Alex at Jin, nakikinig habang ikinukwento ni Alex ang iba't ibang conspiracy theories tungkol sa pagkalat ng outbreak. Habang nag-uusap sila, dumating bigla ang isang grupo ng mga tao sa istasyon ng pulis, malalakas at agresibo ang boses. Sila pala ay mga mangangaso na nagpunta roon upang magnakaw ng armas. Dahil wala ng mga pulis na makakapigil sa kanila, balak nilang kunin ang lahat ng baril na kaya nila. Ngunit ipinaliwanag ni Alex kina Shiom at Jin na sa ganitong panahon, napakahalaga ng pagkakaroon ng armas. Kailangan nila ito para mabuhay. Samantala, sa military base naman, nahihirapan pa ring intindihin ng commander ang nangyayari sa lungsod. Bago pa man may paliwanag ni Sean Yuan at Zuan Shi ang sitwasyon, agad niyang ibinasura ang kanilang mga sinasabi. Hindi siya naniniwala sa isang bagay na kasing absurdo ng mga zombie. Pero bago pa niya tuluyang ipagsawalang bahala ang lahat, nakarinig ang mga sundalo ng nakakatakot na ingay. Nabutas na ng mga zombie ang mga pinto at mabilis silang umaakyat sa hagdan. Agad na kumilos ang mga sundalo at isinara ang pinto sa tamang oras, ngunit malinaw na hindi ito tatagal. Dahil sa sobrang dami ng mga zombie na dumidiin dito, anumang sandali ay maaari itong bumigay. Mabilis na nanawagan si Zuan Shi na dalhin ang lahat ng armas at kahit anong bagay na magagamit pang depensa. Patuloy pa ring hindi makapaniwala ang commander at hirap unawain ang nangyayari, ngunit bago pa siya makagalaw, biglang bumagsak si Chef Bonnie. Huminto na ang kanyang paghinga. Sa istasyon ng pulis, may mas nakakagulat na pangyayari. Isang napakalaking grupo ng mga zombie ang biglang lumabas mula mismo sa loob ng gusali. Noon pa pala sila nakulong doon. Ang mga mangangaso, na armado na ngayon ng mga baril ng pulis, agad na nagpaputok laban sa mga zombie. Lumabas na hindi pala sila masasama, kundi talagang nag-iipon lamang ng armas para makatulong sa paglaban sa outbreak. Ngunit sa base, mas matindi pa ang nangyari. Si Chef Bonnie, na ilang sandali lang ang nakalipas ay walang malay, biglang damilat ang mga mata. Isa na siyang zombie. Agad siyang umatake, at ang una niyang pinuntirya ay si Maggie. Pero bago pa man siya tuluyang makalapit, naitaga ni Maggie ang isang pala sa leg niya. Isang sundalo ang biglang sumuntok sa kanyang mukha, dahilan upang siya'y bumagsak, ngunit muling bumangon si Bonnie na tila walang naramdaman. Huli na nang mapagtanto nila na siya ay nakagat bago pa man magbago. Isa sa mga sundalo ang desperadong sinakal siya, pinilipit ang leeg ng todo hanggang sa mabali, ngunit kahit halos nakalaylay na ang ulo, patuloy pa rin ang kanyang paggalaw at biglang kinagat ang sundalo ng buong lakas. Sa sobrang takot, walang tigil na binugbog ni Swansea si Bonnie hanggang sa tuluyang mahiwalay ang kanyang utak sa katawan, na siyang nagtapos sa kanya. Ang nakagat na sundalo ay nagdurusa, patuloy na sumisigaw sa sakit. Sinubukan ng kanyang mga kasamahan ang lahat upang mapigil ang pagdurugo, ngunit napakalalim ng sugat. Ano man ang gawin nila, hindi humihinto ang pag-agos ng dugo. Sa huli, bumigay ang kanyang katawan at tuluyan siyang natahimik. Si Maggie, puno ng takot, ay kumbinsidong magiging zombie siya anumang sandali, ngunit nang hindi ito kumilos ni umungol, napagtanto nilang tuluyan na nga siyang pumanaw. Sa sobrang dalamhati, bumuhos ang luha ng mga sundalo, nagluksa para sa kanilang kasamang nawala. Ngunit alam nilang hindi sila maaaring mag-aksaya ng oras. Kailangan nilang pag-isipan ng mabuti ang susunod na hakbang. Tinawag ng komandante sina Shan Yuan, Zuan Si, at ang iba pang grupo upang talakayin ang lahat ng nangyayari sa labas. Ikinwento nila ang lahat ng kanilang nasaksihan. Di naglaon, humiling ang mga sundalo na ibalik ang kanilang mga telepono upang makontak ang kani-kanilang pamilya. Sa una, tumanggi ang komandante,
ngunit nang mismong nakatataas sa kanya ay nagpahayag din ng kagustuhang makausap ang kanyang pamilya, napilitan siyang pumayag. Isa-isang kinuha ng mga sundalo ang kanilang telepono at tinangkang tawagan ang kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, iniutos ng representante ng komandante na sila'y magsuot ng gamit pandigma at mag-armas. Hindi nila alam kung ano ang maaaring mangyari. Humiling din si Maggie ng telepono upang tawagan ang kanyang pamilya. Agad itong inalok ng sundalong namamahala sa pamamahagi ng pagkain, na halatang may paghanga sa kanya. Kasabay nito, binuksan ni Shan Yuan ang kanyang telepono at natanggap ang karamihan sa mga mensahe ni Seom. Ngunit ang mga huling mensahe ay hindi dumating. Mula sa kanyang nabasa, naunawaan niyang bumalik si Seom sa lungsod at hinihintay siya roon. Dama po sa kanya ang matinding kaba. Hindi niya alam na sinadya nitong patayin ang telepono. Paulit-ulit niya itong tinatawagan ngunit diretsyong pumapasok lamang sa voicemail. Kinakain siya ng labis na pag-aalala. Paano kung may masamang nangyari sa kanya? Samantala, kasama ni Seom sina Alex at Jin, nag-iisip ng paraan upang makatakas. Nang makitang sinakop na ng mga zombie ang mga lansangan, pumasok sila sa isang gusaling may salaming harapan upang magtago. Umupo silang tatlo, walang magawa, at hindi sigurado kung ano ang dapat gawin. Si Alex, gayunpaman, ay nanatiling kalmado. Agad siyang nagsimulang maghanap ng pagkain. Si Seom, humanga sa kanyang pagiging mahinahon at madiskarte, at nagsimulang magkagusto sa kanya. Si Jin naman ay puno ng hinanakit at sinisisi siya sa pagkakadawat sa gulo. Habang naglilibot, nakakita si Seom ng album ng musika na paborito ni Shan Yuan. Mahigpit niya itong niyakap, binalot ng lungkot, at muling naalala ang matinding pananabik sa kanya. Samantala, patuloy na tinatawagan ni Shan Yuan si Seom, ngunit dahil patay pa rin ang telepono nito, wala siyang natatanggap na tugon. Lalo pang lumalim ang kanyang pagkabahala. Samantala, nakontak ni Zuan siyang kanyang asawa. Binalaan niya itong huwag lumabas ng bahay at mag-ipon ng maraming pagkain at tubig hanggat maaari. Nang makita ito, napaisip ang sundalong namamahala sa pamamahagi ng pagkain tungkol sa sariling pamilya. Sinabi ni Sean Yuan na nasa Africa ang pamilya niya at maaaring ligtas sila sa ngayon. Patuloy na nag-usap sina Seom at Alex, na nagsabi na nanatili siya sa isang hotel sa lungsod. Nang ilarawan ni Alex ang lugar, napagtanto ni Seom na yun din ang hotel kung saan nakaistasyon ang base militar ni Sean Yuan. Ipinakita ni Alex ang isang litrato ng dalawang sundalo na kuha niya. Sa gulat ni Seom, sila ay sina Sean Yuan at Zuan Shi. Pagkakita niya sa larawan, hindi na niya napigilan ang emosyon at napaiyak siya ng husto. Labis na na-miss ni Seom si Sean Yuan. Samantala, sa base militar, paulit-ulit na sinubukan ni Sergeant Hang na tawagan ang kanyang pamilya, ngunit walang sumasagot. Tahimik na lumapit ang commander at tumayo sa tabi niya. Kahit ilang beses pa siyang tumawag, wala pa ring tugon. Dumating din ang deputy ng commander, at sa gitna ng tensyon, napilitan silang gumawa ng mahirap na desisyon, magrasyon. Malaki ang ibabawas sa pagkain, at paminsan-minsan ay puputulan ng kuryente para makatipid ng enerhiya. Dahil dito, halos imposibleng magkaroon ng maayos na komunikasyon. Naiinis at nadidismaya ang mga sundalo, pero wala silang magagawa. Tulad ng dati, nagreklamo ang commander tungkol sa desisyon. Ang tanging iniisip niya ay makakain ng ramen. Dahil dito, napilitan ng deputy na mag-utos na maghanda ng mainit na tubig para sa kanyang ramen. Balik sa lungsod, binuksan muli ni Seom ang kanyang telepono at agad na nakita ang mga tawag at mensahe ni Sean Yuan. Labis siyang natabunan ng emosyon at mabilis siyang nag-reply para sabihing ligtas siya. Ngunit natakot si Sean Yuan para sa kanyang kaligtasan at pinaalalahanan siyang manatili sa ligtas na lugar. Ipinaliwanag ni Sean Yuan na sobrang delikado ang lumabas at hindi niya ito masusundo. Sa kabila ng babala, nagpasya si Seom na puntahan siya. Sinabi niyang pupunta siya sa hotel. Nagpasalamat siya kina Alex at Jin at nagpumilit na mag-isa na lang siyang pumunta, ngunit tumanggi si Alex. Ipinahayag nitong nandoon din ang kanyang sasakyan at gamit, kaya kailangan din niyang pumunta. Si Jin naman, kahit nagreklamo nung una, napagtanto niyang wala siyang tapang na magpaiwan mag-isa. Kaya, mabigat man sa loob, sumama na rin siya. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay, maingat na naglakad sa lungsod at pilit na iniiwasan na makatawag pansin ng mga zombie. Sa isang punto, nadapa si Seom at muntik nang bumagsak. Pinagsabihan siya ni Jin na atali ng maayos ang kanyang sintas, at ito ay nagbalik ng isang alaala sa kanyang isipan. Si Sean Yuan lagi ang nagtatal ng sapatos ni Seom dahil hindi ito natutong gawin. Nang maalala niya yon, muling bumalat ang lungkot at napaiyak na naman siya. Samantala, sa base militar, kumakain ng mga sundalo nang biglang may malakas na ingay na narinig mula sa kwartong pinaglagakan ng kanilang yumaong kasama. Agad silang kinabahan at dahan-daang tumayo, handa sa anumang mangyayari. Maingat na binuksan ng deputy commander ang pinto, ngunit biglang may katawan na umatake sa kanya. Mabilis siyang nakailag at tinadyakan ito, dahilan para lumipad sa gitna ng kwarto. Sa matinding hilakbot ng lahat, ang dati nilang patay na kasamahan ay nagbalik bilang zombie.
Ang pinakamalapit na kaibigan ng sundalong yon, na kanina lang ay nagluluksa, ay biglang tumakbo papalapit para yakapin siya. Sa kasamaang palad, kinagat siya ng bagong zombie. Dali-daling sumugod si Sean Yuan para paghiwalayin sila, habang si Zuansi ay naghanap ng kumot at ang commander naman ay nagpunta para kunin ang mga armas. Habang nagmamadali, tinangkang iligtas ng food officer at ni Maggie ang sugatang kasama at hinayla ito papasok upang subukang buhayin pa. Nakahanap si Zuansi ng kumot at itinapon yun sa zombie. Bumunot ng baril ang commander at ilang ulit na nagpaputok, ngunit bumangon pa rin ang halimaw. Ipinaalala ni Sean Yuan na ang ulo lamang ang dapat puntiryahin kung nais itong patayin. Sinunod ng mga sundalo ang kanyang payo at pinaputukan ang ulo ng zombie, na tuluyang nagpatigil dito. Bago magpatuloy ang kwento, binalikan muna ang nakaraan ni Sean Yuan at si bago pa sila naging magkasama. Noong nag-aaral pa ng engineering si sa universidad, siya lang ang nag-iisang babae sa kanilang departamento. Dahil dito, naging tanyag siya sa lahat ng lalaki na gustong makausap siya. Isang araw, sa harap ng buong departamento, may isang binatang lumapit sa kanya dala ang isang bouquet ng bulaklak at tinanong kung maaari siyang ligawan. Biglang nagsigawan ang mga estudyante na huwag niyang tanggapin. Ngunit si Sean Yuan ay hindi man lang lumingon. Hindi siya interesado kay at hindi niya maintindihan kung bakit baliw na baliw sa kanya ang ibang lalaki. Tinanggihan ni ang panliligaw na ikinatuwa ng lahat. Pagkatapos nito, inanunsyo ng propesor ang isang mahalagang group project kung saan bawat estudyante ay kailangang pumili ng kapareha. Tulad ng inaasahan, agad na nagunahan ang lahat ng lalaki para maging partner si ngunit tinanggihan niya silang lahat. Sa halip, tahimik niyang sinundan si Sean Yuan at siya ang tinanong kung maaari silang magsama. Walang gana at kalmado ang tugon ni Sean Yuan, na sinabi na gusto sana niya pero may partner na siya, ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, biglang nagbago ng isip ang kaibigan ni Sean Yuan at sinabi na siya na lang ang makikipag-partner kay si Sa isang iglap, iniwan nito ang 10 taong pagkakaibigan kay Sean Yuan kapalit lamang ng pagkakataong makatrabaho si Natulala si Sean Yuan at hindi makapaniwala kung bakit siya ipinagpalit ng kaibigan dahil lang sa isang babae. Walang pakialam ang kaibigan at ipinaliwanag na si ang pinakamagandang babae sa buong departamento, at dahil siya lang ang nag-iisang babae sa klase, lahat ng lalaki ay gagawin ang lahat para makuha ang atensyon niya. Nagtanong pa ito kung bakit kaya tinanggihan ni ang lahat ng iba at diretsyong lumapit kay Sean Yuan. Tuluyan ang pumasok sa ulo ni Sean Yuan ang ideya. Sa sobrang taas ng kumpiyansa sa sarili, sinabi niyang malinaw na siya ay may hindi matanggihang alindog. Ipinagmamalaki niyang gwapo siya, may kumpiyansa, at palaging maayos kumilos. Dahil dito, nagsimula siyang kausapin si na may kayabangan, sinasabing hindi naman siya ganoon kaganda. Para sa kanya, mukha raw itong lata ng sardines at wala siyang nakikitang kakaiba sa kanya. Hindi niya alam na narinig pala ni ang lahat ng sinabi niya. Nandoon lang pala ito sa parehong silid at tahimik na pinapakinggan ang lahat ng pang-iinsulto laban sa kanya. Gayunpaman, nagkunwari siyang walang pakialam at umalis na lang. Makalipas ang ilang araw, nag-apply si Sean Yuan para sa part-time na trabaho sa isang ice cream shop. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang naatasang mag-train sa kanya ay si mismo. Lubos na pinagkakatiwalaan ng may-ari si at sa kanya iniaasa ang maraming gawain. Ipinakilala siya kay Sean Yuan bilang magtuturo ng lahat ng kailangan niyang malaman. Napailing na lang si Sean Yuan at napabulong ng reklamo dahil sa malas. Kinagabihan, naglabas ng sama ng loob si sa kaibigan tungkol sa nangyari. Galit pa rin siya sa mga salitang narinig niya mula kay Sean Yuan at nagbanta na gagawin niya ang lahat para pagsisihan ito ang panlalait. Hindi niya alam, nasa likuran lang pala si Sean Yuan at naghihintay ng bus. Narinig niya ang lahat ng sinabi ni si Naiinis, bigla niyang pinutol ang usapan at iniwan ito ng walang paabi. Kinabukasan sa trabaho, kapansin-pansing hindi komportable si Sean Yuan at parang alang-inang kumilos. Habang nasa shift niya, may isang bastos na customer na nagreklamo kay si na masyadong mabilis na tunaw ang ice cream. Maayos na ipinaliwanag ni si na nakalabas ito ng freezer ng 7 oras kaya natural na matutunaw. Sa sobrang galit ng customer, sinigawan niya si at sa huli ay itinapon ng ice cream sa mukha nito. Nasaksihan lahat ni Sean Yuan at agad niyang inilabas ang cellphone niya para kuhanan ng video ang pangyayari. Nagbanta siyang ipopost ito online bilang ebidensya ng panghaharas at pambubuli. Dahil dito, nataranta ang lalaki, natakot sa magiging resulta, at biglang umatras. Pagkatapos ng insidenteng yun, nagsimula ng humanap ng mas maraming dahilan si para mapalapit kay Sean Yuan. At habang mas madalas niya itong nakakasama, laluling lumalim ang nararamdaman niya para sa kanya. Pinipigilan ni ang sarili dahil alam niyang hindi siya pwedeng agad umamin ng nararamdaman. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsisimula siyang mawala ng pag-asa. Pakiramdam niya ay wala siyang tsansa kay Sean Yuan at hindi niya alam kung paano haharapin ang damdamin niya. Isang araw, napagpasyahan niyang silipin ang Instagram ni Sean Yuan.
Laking gulat niya nang makita na iisang post lang ang meron nito, isang litrato noong unang araw niya sa unibersidad. Doon, halatang mukha siyang batang simpansi dahil sa ayos ng kanyang buhok. Sa kabila nito, hindi nagbago ang pagmamahal ni si para sa kanya. Pagsapit ng Pasko, bumili si ng mga guwantes para sa dalawang katrabaho niya. Nagkunwari siyang nakalimutang isama si Sean Yuan, ngunit maya-maya ay inilabas niya ang isang scarf at iniabot yun bilang regalo. Gaya ng dati, malamig ang naging tugon ni Sean Yuan. Sinabi niyang mabilis siyang naiinitan kaya hindi siya nagsusuot ng scarf, dahilan para tanggihan ito. Hindi sumuko si Sinundan niya si Sean Yuan at ipinaliwanag na siya mismo ang naghirap maghabi ng scarf. Pagbibigay niya nito ay paraan para ipahiwatig ang nararamdaman niya. Ngunit walang pag-aalinlangan siyang tinanggihan ni Sean Yuan. Nilunok ni si ang sakit at bumalik sa trabaho para asikasuhin ang isang customer, habang lumabas naman si Sean Yuan upang linisin ang mga bintana ng shop. Napansin ng isang katrabaho ang nangyari at tinanong kung sila na ni si Nang sabihin ni Sean Yuan na hindi, biglang natuwa ito dahil may gusto rin pala siya kay si Nagtaka siya kung bakit paulit-ulit na tinatanggihan ni Sean Yuan si Inamin ni Sean Yuan na gusto rin niya ito dahil maganda naman talaga si Ngunit ramdam niyang masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila. Magkaiba ang pinagmula nila at hindi niya alam kung paano ito itatawid. Hindi na niya natapos ang iniisip dahil bigla niyang narinig ang pag-iyak ni si Tuluyan na itong nasaktan at tumakbo palabas ng shop habang humagulhol. Nakaramdam ng matinding pagkonsensya si Sean Yuan at agad siyang sumunod. Naabutan niya ito at marahang isinukbit ang kanyang jacket sa balikat ni si Habang sinusubukan niyang kausapin ito, natisod si at nahulog ng diretso sa lupa. Nahihiya siyang umamin na palagi kasing natatanggal ang sintas ng sapatos niya. Tahimik na lumuhad si Sean Yuan at tinulungan siyang talian yun, ngayon mas mahigpit pa para hindi na mabuhol. Pag-angat niya ng tingin, doon na niya inamin na matagal na niyang mahal si Ngunit hindi pa natatapos ang kwento dahil ang lahat ng ito ay mga alaala lamang na dumadaloy sa isipan ni Sean Yuan habang sa kasalukuyan, pinagmamasdan niya si na tumatakbong kasama ni Alex, pilit na nililigtas ang sarili mula sa kapahamakan. Patuloy silang tumatakbo hanggang bigla silang harangin ng isang binatang may sira ang gamit at humihingi ng tulong na isama siya. Ngunit agad nilang nadiskubre na may kagat ito sa binti. Kaagad na nakipagtalo si Jin kay si at tumangging isama ang lalaki. Bago pa sila makapagdesisyon, biglang nagring ang telepono ni si Sa sandaling yon, napansin silang lahat ng malalapit na zombie. Mabilis na nagsidating ang mga bangkay na buhay at nagsimulang sumugod sa kanila. Dahilan para tumakbo ng buong lakas sina si Jin, Alex, at Son. Samantala, sa base militar, tuluyan ang nag-transform ang kanilang nahawaang kasamahan. Nag-aatubili ang mga sundalo dahil hindi nila alam ang gagawin. Sa takot, binuhusan ni Zuan ng tubig ang mukha ng zombie, ngunit wala itong naging epekto. Walang gustong magpaputok ng baril dahil dati nilang kaibigan ang nasa harap nila. Ngunit sa isang iglap, sinuwi ni Sean Yuan ang protocol at binaril sa ulo ang zombie, tinapos ito ng tuluyan. Nagalit ang deputy commander at nagbabala na kapag hindi nila nakontrol ang kanilang emosyon, mamamatay silang lahat. Ipinaalala rin niya na ang sinumang sundalo na susuway ng utos ay itinuturing na traidor. Samantala, nakahanap ng silungan sina si Alex, Jin, at Son sa loob ng isang bar. Nagpatuloy ang pagtatalo ni si at Jin tungkol sa dapat gawin kay Son na may kagat na. Pilit namang nagmamakaawa si Son, ipinaliwanag na lumabas siya para magdiwang matapos tanggapin sa unibersidad. 4 na beses siyang uminom ng alak ng sunod-sunod, at sa huli, doon siya nakagat. Biglang napaisip si Alex. Kinuha niya ang isang drug testing kit mula sa katawan ng isang patay na pulis at sinuri ang dugo ni Son. Laking gulat nila sa resulta, ng alkohol ang dugo nito. Nagbigay ng 2 posibleng paliwanag si Alex. Una, baka hindi inaatake ng zombie ang mga taong lasing, o pangalawa, baka nakakatulong ang alak para hindi kumalat ang impeksyon. At dahil lumipas na ang mahigit 5 oras mula nang makagat si Son pero hindi pa rin siya nagiging zombie, naisip nilang ito ang pinakamainam na paraan para makaligtas. Nagpasya ang grupo na kailangan nilang uminom ng maraming alak hanggat maaari upang makadaan sa mga zombie nang hindi inaatake. Habang naghahanap ng alak, biglang naalala ni si ang libing ng kanyang ama, kung paano hindi siya iniwan ni Sean Yuan at palagi siyang nasa tabi nito sa oras ng kanyang pagdadalamhati. Kahit nasa pinakamabigat na yugto ng buhay ni si hindi siya iniwan ni Sean Yuan at patuloy siyang pinasaya. Noon, ibinigay ni si sa kanya ang isang lighter na pag-aari ng kanyang ama. Sinabi niya na kahit hindi siya o ang kanyang ama ay naninigarilyo, palagi itong may dalang lighter para sa mga emergency. Idinagdag pa niya na yon ang paborito ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, malalim na nag-iisip si Sean Yuan at hindi niya maalis sa isip si Kinaumagahan, habang nagtitipon ng kanyang grupo, napansin ni Zuan siyang isang kakaibang bagay. Ang huling sundalo na naging zombie ay mas matagal bago tuluyang nag-transform. Naisip ni Zuan sina baka may kinalaman yun sa pagkain nito,
ngunit kulang ang kanilang impormasyon para makasiguro. Samantala, tinanong ng sundalong namamahala sa pagkain kung paano naging napakatumpak ni Yuan sa kanyang pagbaril noong nakaraang gabi. Kalma lang na ipinaliwanag ni Yuan na mula pagkabata ay nagsanay na siya sa shooting at iba't ibang combat games. Dahil dito, lalo lamang siyang hinangaan ng kanyang mga kasamahan. Sa lungsod naman, patuloy na umiinom sina si at ang kanyang grupo hanggang sa malasing sila ng husto. Sa sobrang kalasinggan, natisod si palabas at nagsimulang sigawan ang mga zombie. Agad na natarante sina Jin at Alex at hinabol siya. Pilit na tinakpan ni Jin ang bibig ni si upang patahimikin, ngunit huli na, napansin na sila ng mga zombie. Sa puntong yun, lumapit si Sun at nagsabing hayaan na lang siya. Habang pinapanood ng lahat, diretsong naglakad si Sun papasok sa gitna ng grupo ng mga zombie. Sa kanilang pagtataka, wala ni isa man ang umatake sa kanya. Napatunayan nila, hindi tinutugunan ng mga zombie ang mga taong lasing. Ginamit nila ito bilang kalamangan. Habang inaalihan ni Sun ang mga zombie, nakatakas ang natitirang grupo. Samantala, sa base militar, nagising ang mga sundalo dahil sa malalakas na kalabog sa pinto. Mabilis na pumunta ang deputy commander sa silid ng kanilang pinuno, ngunit natuklasan niyang nagpakamatay ito dahil sa takot na maging zombie. Sa kabilang banda, inamin ni Sean Yuan kay Zuan na nawala na ang kanyang motibasyon. Wala na siyang pagnanais na lumaban o mabuhay, ang tanging nasa isip niya ay mailigtas si Hindi niya matanggap na nag-iisa si sa lungsod habang siya ay walang ginagawa sa base. Napabuntong hininga si Zuan at umamin na ganoon din ang kanyang nararamdaman para sa kanyang asawa at anak. Gusto niyang protektahan sila, pero hindi niya alam kung paano. Dahil dito, iminungkahi ni Sean Yuan na kailangan nilang makahanap ng paraan para makaalis. Agad silang nagtungo sa deputy commander, na hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin sa pagkamatay ng kanyang pinuno. Sa labis na pagdadalamhati, muntik nang magpakamatay ang deputy commander. Ngunit sa huling sandali, pinigilan siya ni Sean Yuan. Sa halip na sabihin ang totoong plano nilang umalis, sinabi niyang hindi na aabot ng 2 araw ang natitirang pagkain nila. Iminungkahi niyang pumunta sila sa hotel para maghanap ng pagkain at tubig. Halos sumang-ayon na ang deputy commander nang biglang dumating ang mensahe mula sa command, may paparating na supply plane na may dalang pagkain at tubig. Nagdiwang ang lahat ng sundalo sa base, masaya at puno ng pag-asa. Pati si Zuan ay napangiti, ngunit si Sean Yuan ay nanatiling tahimik dahil iisa lang ang nasa isip niya, sana makasabit siya sa landing gear ng eroplano para makapunta kay si Habang sinusubukan nilang ipasenyas ang lokasyon nila, napansin nilang biglang yumanig ng matindi ang eroplano. Nagtaka sila at tinangkang tawagan ng piloto sa radyo, ngunit walang tugon. Kinuha ng general ang kanyang binoculars para silipin ng mas malinaw. Doon nila nadiskubre ang nakakatakot na katotohanan, lahat ng nasa loob ng eroplano ay nag-transform na bilang mga zombie. Agad siyang nagutos sa mga sundalo na pamwesto at barilin ang eroplano. Nag-aatubili ang mga sundalo, nanginginig habang hawak ang kanilang mga armas, takot na gawin ito. Ngunit pinaalalahanan sila ng general, kung hindi nila ito kayang gawin ngayon, hindi na nila ito magagawa kailanman. Kung bumagsak ang eroplano, sisabog ang buong lugar. Kaya mariin niyang sinabi, kailangan nilang patayin ang lahat ng nasa loob. Walang ibang paraan. Sa mga salitang yon, napilitang magpaputok ang mga sundalo, ngunit hindi tinatabla ng ordinaryong bala ang eroplano dahil nakaarmas ito. May isa sa kanila na gumamit ng heavy machine gun at nang halos lumapit na ang eroplano, pinaputokan niya ito ng tuloy-tuloy. Sa tamang pagkakataon, natama ng target, dahilan para bumagsak ang eroplano at sumabog sa malayong lugar. Nabigla at napatulala ang lahat sa nangyari. Samantala, sina Jisoo at ang kanyang manager ay pumasok sa isang supermarket para magtago, ngunit nakasunod pa rin ang kalahating zombie na binata. Hindi siya gustong papasukin ng manager dahil natatakot itong tuluyan ng maging zombie ang lalaki. Sinubukan itong isara ang pinto, pero pinilit ng binata na makapasok. Sa huli, naupo siya at nakisama kay Jisoo sa pag-inom. Pareho silang nakaranas ng matinding guni-guni. Sa kanilang kalasinggan, nakita nila si Alex na nakikipaglaban mag-isa laban sa isang zombie sa labas. Imbes na tulungan siya, nagtawanan sila at tinrato itong parang eksena sa isang video game. Habang nakikipaglaban si Alex, tila nagiging laro ang eksena, parang may naririnig pang mga utos na, umilag sa kanan, dumapa sa kaliwa. Bagamat gwapo si Alex, halata ang kanyang pagkaka-clumsy sa labanan. Pero sa huli, nagawa pa rin niyang patayin ng zombie at nakapasok na kasama nina Jisoo at ng manager. Maya-maya, napansin nila ang ilang estudyanteng baseball players na lumalaban din sa mga zombie. Kahit magulo, nagawa pa rin ng mga ito na depensahan ang kanilang sarili. Nakita ito ni Alex bilang tamang pagkakataon, kaya inaya niya si Jisoo at ang manager na umalis na ng tindahan. Paglabas nila, nasaksihan nila ang pagbagsak ng eroplano mula sa himpapawid at naisip nilang malapit lang ang kampo, kaya napagdesisyonan nilang doon na tumungo. Samantala, tinipon ng general ang kanyang mga sundalo at ipinaalala na kailangan nilang magtungo sa hotel dahil paubos na ang pagkain at tubig.
Ipinaliwanag niya na hindi na makakapagpadala ng karagdagang supply ang hukbo dahil sa lumalalang sitwasyon, at kinakailangan nilang tipunin ang lahat ng lakas ng loob upang tapusin ang kanilang misyon, patayin ang lahat ng taong tuluyan ang naging zombie. May isang babae na nagboluntaryong sumama at ipinahayag na isa siyang bihasang sharpshooter. Humiling siya ng armas upang makatulong, pero una itong tinanggihan ng general dahil sa takot na mapahamak siya. Ngunit sa huli, pumayag din ito dahil kakaunti na lang sila. Samantala, nakarating sina Jisoo at ang kanyang kasama sa gusali kung saan naroon ang kampo. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang lubos na napuno ito ng mga zombie, siksikan at wala ng ligtas na lugar. Kinabahan si Jisoo para kay Park at gustong hanapin ito, pero pinigilan siya ni Alex upang hindi siya mapahamak. Kaya nagtungo na lang sila sa garahe upang hanapin ang kanilang sasakyan, at laking ginhawa nila nang makita nilang ligtas pa ang lugar. Nagpasya silang maghiwa-hiwalay para mas mabilis na mahanap ang kotse. Magkasama sina Jisoo at ang manager niya nang biglang salubungin sila ng napakaraming zombie. Sa takot, umakyat si Jisoo sa ibabaw ng kotse para magtago, ngunit mabilis siyang napalibutan at muntik nang makagat. Sa mismong oras na yon, dumating si Alex at nagsimulang maghagis ng mga Molotov cocktail, pinupuksa ang maraming zombie. Ginamit ni Jisoo at ng kanyang manager ang pagkakataon upang makatakas. Samantala, pinilit ni Alex na pigilan ang dagsa ng mga halimaw, ngunit sa dami nila, napatumba siya at nakagat. Napasigaw si Jisoo sa takot at gustong tumulong, pero pinigilan siya ng kanyang manager dahil alam nitong huli na ang lahat. Habang umiiyak si Jisoo, nasaksihan niya ang pagbagsak ni Alex. Maging ang kalahating zombie na binata ay tinangkang tumulong, ngunit hindi nito nakayanan ang sobrang dami ng kalaban. Kumalat ang apoy sa paligid at sa huli, nasawi si Alex bilang isang bayani na nag-alay ng buhay upang protektahan sila. Pagkatapos nito, muling tinipon ng general ang kanyang mga sundalo at inihanda sila para sa misyon. Mahigpit ang kanyang bilin, sumunod sa lahat ng utos at huwag pabayaan ang isa't isa. Binuksan nila ang pinto sa rooftop at bumaba, agad na sinalubong ng mga zombie. Habang bumababa, nakipaglaban sila, nagpapaputok at tumatapos ng marami hanggang sa makarating sila sa restaurant. Inutusan sila ng general na maghiwa-hiwalay, mangolekta ng pagkain at bala, at siguraduhin ang kaligtasan ng paligid. Samantala, nagkukubli si Jisoo at ang kanyang manager sa isang nakalak na kwarto, nanginginig sa takot sa mga zombie. Lumabas naman ang kalahating zombie na binata para hanapin ang kotse ni Alex. Natagpuan niya ito, pero napagtanto niyang hindi siya marunong magmaneho, isang malaking problema. Tinawagan niya sa video sina Jisoo at ang manager nito at nagtanong kung nasaan ang tangke ng gasolina. Nagbigay sila ng ilang basic tips para kahit paano ay mapaandar ang kotse. Ngunit dahil sa kanyang pagkakamangmang, inapakan niya ang silinyador imbes na preno at bumangga sa lahat ng nasa paligid. Natarante siya at nagsimulang umiyak, dahilan para mainggayan at maakit ang mga zombie. Sa kabilang banda, nagsusuri ng gusali sina Park at Huang at natagpuan ang banyo. Nakahinga sila ng maluwag dahil walang zombie roon. Doon din nila natuklasan na may signal pa pala sa lugar, kaya tuwang-tuwa si Park. Agad niyang sinubukan tawagan si Jisoo, ngunit abala ang linya dahil nasa tawag pa ito kasama ang kalahating zombie na binata. Nang makita ni Jisoo ang tawag ni Park, nabigla siya at agad itong sinagot. Pareho silang natuwa at nakaramdam ng ginhawa nang marinig ang boses ng isa't isa, buhay pa sila. Tinanong ni Jisoo kung nasaan si Park at saang palapag, handa siyang puntahan ito. Ngunit nag-alala si Park at hiniling na siya na lang ang pupunta, at si Jisoo ay lumayo na lang. Habang umiyak, sinabi ni Jisoo na hindi niya kayang iwan si Park at ipinunto niyang kahit isa siyang cute na babae, matapang siya at kaya niyang protektahan ang sarili. Naantig si Park, ngunit nagsinungaling ito at sinabing nakaalis na siya ng gusali. Pinilit niya si Jisoo na tumakas, ngunit bigla na lang naputol ang tawag. Kinabahan si Park at nagdesisyon na tapusin agad ang kanilang misyon para masundan at maprotektahan si Jisoo. Maya-maya, nakarinig siya ng malakas na ingay. Nang sinundan niya ito, natagpuan niya ang mga kasamang sundalo na nakikipaglaban sa mga zombie. Biglang may lumabas mula sa likuran at umatake, pero agad itong nabaril ni Park bago pa makapinsala. Samantala, dinala ng babaeng empleyado ang general sa kusina dahil kabisado niya ang ayos ng lugar. Nagsimula silang mangolekta ng pagkain doon nang marinig nila ang papalapit na mga yabag. Akala nila zombie, kaya dahan-dahan silang lumapit, ngunit laking gulat nila nang makita na ito pala'y assistant chef. Sa una, inakala nilang zombie na siya, pero mabilis itong nagpaliwanag na hindi siya nakagat, duwag lang siya kaya nagtago matapos ang lahat ng kaguluhan. Nakiusap itong isama siya, at nang masigurong hindi nga siya infected, pumayag ang grupo sa kondisyon na magluto ito ng tanghalian dahil sa kanyang galing sa kusina. Habang abala sila, patuloy pa ring umiiyak ang kalahating zombie na binata dahil hindi niya alam paano ihinto ang kotse. Paulit-ulit niyang isinisigaw kung nasaan ang preno. Ngunit kalaunan, nag-ipon siya ng tapang, pinaharurot ang sasakyan at binangga ang napakaraming zombie. Sa wakas, huminto siya sa tapat ng silid kung saan nagkukubli sina Jisoo at ang manager, kaya't natuwa ang dalawa.
Agad na sumakay ang manager at siya na ang nagmaneho. Mabilis silang umalis na parang nasa isang larong PUBG, dinadaganan ng bawat zombie sa kanilang madaanan gamit ang nakabaluting sasakyan. Samantala sa kusina, naghanda ng tanghalian ng assistant chef at nagsalo-salo ang mga sundalo, saglit na nalimutan ang kaguluhan sa labas. Ngunit nagpaalam ang general upang magtungo sa banyo. Habang naroon, nakaramdam siya ng kakaiba sa loob ng cabinet. Nang lapitan niya ito, biglang may zombie na sumalakay at kumagit sa kanya. Narinig ng mga sundalo ang kanyang sigaw at agad na rumisponde, armado ng kanilang mga baril. Isang zombie na putol ang binti ang gumagapang papalapit upang umatake, ngunit bago pa sila lamunin ng takot, nabaril ito ng babaeng empleyado. Sa huli, lumabas ang general, sugatan at dumudugo. Ipinahayag niya na siya ay nakagat, at bagamat pinilit niyang ipanggako na hindi siya mananakit ng iba, napansin ng mga sundalo na ang sugat ay malapit sa kanyang ulo, kaya't mabilis nakakalat ang impeksyon. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magbago at maging isang zombie. Sa kabila ng sakit at pagluha, napilitan ang kanyang kasama na wakasan ang kanyang buhay. Nagpasya naman ang manager ni Jisoo na pumunta sa ospital upang silipin ang kalagayan ng kanyang ina na doon nagtatrabaho. Samantala, ang kalahating zombie na binata ay nagpatihulog na ibaba siya upang mabisita rin ang kanyang pamilya. Ipinanatag niya ang loob ng mga kasama dahil hindi siya inaatake ng mga zombie, kaya tiniyak niyang ligtas siya. Bago siya bumaba, nagpaalam siya kay Jisoo at iniwan itong may mabigat na damdamin. Subalit, nagsisimula ng kumalat ang impeksyon sa kanyang katawan, at unti-unti na rin siyang nagiging isa sa kanila. Wala nang nagawa ang iba kundi iwan siya. Sinubukan pa niyang pigilan ng mga zombie upang hindi sila masundan, at buong lakas siyang lumaban hanggang sa tuluyan na siyang magbago. Samantala, nanatiling buhay ang manager ng hotel, nagtatago sa isang silid. Napanood niya sa balita na mayroong tren sa subway na nagaliligtas ng mga tao papunta sa isang ligtas na lugar na walang zombie. Dahil sa pagnanais na makaligtas, gumawa siya ng pansamantalang baluti upang hindi siya makagat. Paglabas niya sa silid, bumungad sa kanya ang hotel na ng mga nilalang na naglalakad. Tahimik siyang lumusat at nakarating sa isang imbakan, kung saan nakagawa siya ng pansamantalang baril na may mga pako. Paglabas niya, ginamit niya ito upang mapatay ang ilang zombie. Sa kabilang banda, nagluksa ang grupo sa pagkamatay ng kanilang general, tinakpan ang kanyang katawan at nagbigay pugay. Ngunit dahil nananatiling mapanganib ang paligid, nagpasya silang magpatuloy at bumaba ng gusali. Takot na takot ang assistant chef, ngunit binigyan siya ng isa sa mga sundalo ng sandata at iniatas na magbantay sa kabilang direksyon. Samantala, nagpasya si Jisoo at ang kanyang manager na tumungo sa subway, ngunit siksika na ang mga kalsada. Bigla namang lumitaw ang dalawang siga, binasag ang salamin ng kanilang sasakyan, at pinilit si Jisoo na bumaba. Nagmakaawa siya sa kanyang manager para tulungan siya, ngunit natakot ito at hindi naglakas loob na lumaban. Sa huli, bumaba rin ito at kusa nilang iniwan ang sasakyan. Magkahawak kamay silang nagpatuloy sa paglalakad. Naglakad sila hanggang marating ang estasyon ng subway, ngunit dinagsana ito ng napakaraming tao. Pagdating ng tren, nagsiksikan at nagtulakan ng lahat hanggang sa bumigay ang gate at maraming tao ang natamba. Sa kaguluhan, nahiwalay si Jisoo sa kanyang manager at nagpanik sa paghahanap dito. Nang huminto ang tren, pinilit siya ng mga tao na sumakay. Sa mga sandaling yon, nakita niya ang isang matandang babae kasama ang kanyang apo. Dahil sa awa, isinuko ni Jisoo ang kanyang pwesto at inalalayan ng bata upang makasakay. Naluha ang matanda sa takot na mahiwalay sa apo, ngunit pinakiusapan niya itong maghintay sa susunod na estasyon. Pinayapan ni Jisoo ang kanyang damdamin at tiniyak na ligtas na ang bata. Ngunit biglang napansin niya ang isang bagay na nakahandusay sa sahig, isang relo. Kilalang-kilala niya ito dahil relo yun ng kanyang manager. Sa pagkakakita niya nito, tuluyang bumigat ang katotohanan ng kanyang natuklasan. Hindi na nakaligtas ang manager ni Jisoo. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magluksa, dahil bigla namang tumakbo ang matandang babae kasunod ng umaalis na tren, pilit na inaabot ang kanyang apo. Napilitan si Jisoo na habulin siya, sinusubukang pigilan upang mailayo sa kapahamakan. Sa kabilang dako ng riles, paparating na ang isa pang tren. Naitabig ni Jisoo ang babae at nailagay sa gilid ng plataporma, ngunit laking gulat niya nang mapansin na nakagat na pala ito. Habang dumarating ang tren, nagbago ang matanda at naging zombie, saka sumugod kay Jisoo. Sa desperadong pagtatangkang mabuhay, hinawakan ni Jisoo ang ulo ng nilalang at ipinukpok yon sa tren hanggang sa mapatay. Nanginginig at wasak ang loob, hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Sa kanyang paglinga, napansin niya ang isang lagusan sa ilalim ng estasyon at nagpasya siyang pumasok doon. Samantala, bumaba sina Park at ang kanyang grupo gamit ang elevator, ngunit bigla itong huminto sa ika-58 na palapag. Kinabahan silang lahat, inakala na may paparating na pag-atake ng mga zombie. Subalit laking gulat nila nang matuklasang naroon ang manager ng hotel. Labis ang tuwa ng babaeng empleyado na makita itong buhay at hinimok siyang sumama. Ngunit napansin ng mga sundalo ang kanyang pagpilay at napagtantong nakagat na siya.
Alam nilang malapit na siyang magbago, kaya hindi nila siya pinasakay. Sa bigat ng damdamin, tinanggap ng manager ang kanilang desisyon. Nagpaalam siya sa empleyado, na lubos namang naapektuhan at napaluha sa sakit, nangangakong aalalahanan siya. Bigla namang bumagsak ang isang pulutong ng mga zombie sa elevator, at napilitang magtakbuhan ng grupo papunta sa iba't ibang direksyon. Nakahanap ng silid sina Park at Huang upang magtago, habang ang iba na may naghiwa-hiwalay sa paghahanap ng kanlungan. Nakakita ng susi ang babaeng empleyado at agad na nakapasok sa isang silid kasama ang isa sa mga sundalo bago pa man sila maabutan. Samantala, pinili ng manager na harapin ng mga zombie upang bigyan ng oras ang kanyang mga kasama. Sa gitna ng pagkakubkob at halos walang pag-asa, napansin niyang walang sumasalakay sa kanya. Doon niya napagtanto ang katotohanan, siya ay kalahating tao at kalahating zombie, nasa gitna ng pagbabago. Dahil dito, nagpasya siyang tulungan pa rin ang grupo sa anumang paraan. Sa kabilang silid, naharap sa kakaibang sitwasyon ang sundalong kasama ng babaeng empleyado, bigla nitong inamin ang matagal ng damdamin para sa kanya. Nabigla ang babae sa kanyang pag-amin, subalit lalo siyang nahipo ng ipahayag ng sundalo na ang kanyang dahilan upang patuloy na lumaban ay ang pagkakaroon ng pag-asang makasama siya kapag sila'y nakaligtas. Nakangiti, pumayag ang babae sa kondisyon na pareho silang makalabas ng buhay mula sa hotel. Samantala, nagpatuloy si Jisoo sa paglalakad sa lagusan hanggang marating niya ang isang emergency room. Doon, nakakita siya ng first aid kit at nilinis ang mga sugat sa kanyang mukha upang hindi makaakit ng mga zombie, alam niyang kaya nilang maamoy ang dugo. Sa loob ng silid, napansin niya ang isang chainsaw at naisip na gamitin ito bilang sandata. Subalit hindi ito humandar, sira na pala. Hindi siya sumuko at ginamit ang kanyang kaalaman sa pag-aayos. Pinagbuti niyang ayusin ang chainsaw at matagumpay itong napaandar muli. Paan ng pag-asa, nagsuot siya ng helmet at pansamantalang baluti para sa protection. Buo ang loob niyang umasa na sa sarili lamang siya makaliligtas. Maingat siyang naglakad sa loob ng lagusan. Biglang may isang zombie na sumalakay mula sa likuran at nagtangkang kumagit sa kanya, ngunit agad niyang ginamit ang chainsaw upang mapatay ito. Ang malakas na ingay ay nakahikayat ng iba pang mga nilalang na nagsimulang maghabol sa kanya. Kinabahan siya at tumakbo, subalit natigil siya sa isang sulok na walang daan palabas, kaya napilitan siyang lumaban. Kasabay nito, nakipag-ugnayan ang manager ng hotel sa mga sundalo at ipinaalam na iisa lamang ang paraan upang makalabas ng buhay mula sa gusali, sa pamamagitan ng mga lagusan ng bentilasyon. Hinimok niya silang gumapang doon upang makatakas. Pinaniwalaan siya ng grupo at sumang-ayon sa plano. Nahati sila sa dalawang pangkat at sinimulang sirain ang daan papasok sa sistema ng bentilasyon. Sa una, naging maayos ang lahat at tila maingat silang nakakausad sa loob ng mga lagusan. Ngunit bigla na lamang, sinalubong ng unang grupo ang mga zombie sa loob mismo ng bentilasyon. Naramdaman ng mga nilalang ang kanilang presensya at agad na nagsimulang humabol. Pilit na gumapang ng mas mabilis ang mga sundalo upang makatakas, subalit nagkamali sila ng liko at nauwi sa isang saradong daan, batid nilang malapit na ang kanilang katapusan. Gayunman, tumanggi ang sundalong may pagtingin sa babaeng empleyado na sumuko. Buo ang kanyang loob na tuparin ang pangako sa kanya. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na magtago, saka kinuha ang kanyang armas at buong tapang na hinarap ang mga zombie. Narinig ng ikalawang grupo ang mga putok ng baril at napagtantong nasa panganib ang unang pangkat. Nais sanang sumaklolo ni Park, ngunit pinigilan siya ng manager ng hotel, ipinaalala na wala silang magagawa at tiyak na kamatayan lamang ang naghihintay kung pipilitin pa nila. Samantala, patuloy pa ring tumatakbo si Jisoo, sinusubukang takasan ang dambuhalang grupo ng mga zombie na nakapaligid sa kanya. Lalong lumakas ang tensyon habang inihahanda niya ang sarili na harapin ang lahat. Sa loob ng ilang segundo, nagawa niyang patumbahin at patayin ang malaking bilang ng mga nilalang, sapat upang maantala ang iba. Ginamit niya ang pagkakataon upang makatakas at tumakbo ng mabilis. Walang humpay ang kanyang pagtakbo hanggang sa marating niya ang emergency staircase. Doon siya nagtago at napaupo sa hagdan, lupaypay at hingal na hingal mula sa matinding laban. Nagpasya siyang magpahinga ng kaunti. Sa kabilang dako, inatake ng isang zombie ang assistant chef at kinagat ito sa mukha. Laking gulat ni Park at Huang at agad nilang pinatay ang umaatake. Mabilis nilang sinuri ang kalagayan ng katrabaho, ngunit bigla namang kumalat ang impeksyon sa kanyang katawan, at nagsimula na itong magbago. Dahil sa takot, wala silang nagawa kundi itapon siya palayo. Samantala, nagtagumpay ang unang grupo na patayin ang mga humahabol na zombie at muling nagpatuloy, ngunit hindi nagtagal ay sinalubong na naman sila ng panibagong panganib. Isa sa mga sundalo ang nagtangkang bumaril, ngunit naubusan na siya ng bala. Pinili niyang umurong ng tahimik upang hindi mapansin, subalit nahulog ang magasin ng kanyang baril at gumawa ng malakas na tunog. Narinig yon ng mga zombie at agad silang lumapit. Akala ng sundalo iyon na ang kanyang katapusan, hanggang sa biglang tumunog ang fire alarm ng hotel. Agad na naaga ng ingay ang atensyon ng mga nilalang at doon sila nagtungo. Lumabas na ang manager ng hotel ang sadyang nag-activate ng alarma, nakatayo sa dulo ng pasilyo malapit sa isang bentilasyon.
Buo ang tiwala niyang hindi siya aatakihin, at naging matagumpay ang kanyang plano. Dumagsa ang mga zombie patungo sa ingay at marami sa kanila ang nahulog sa lagusan, kung saan karamihan ay namatay. Samantala, nawala ng malay si Jisoo at nanaginip. Sa kanyang panaginip, naglalakad siya sa isang mahabang daan hanggang sa bigla niyang makita si Park. Sa sobrang tuwa, tumakbo siya palapit at niyakap ito ng mahigpit. Matagal nang nanabik si Jisoo kay Park, ngunit laking gulat niya nang bigla siyang kagatin ito. Nabigla siya, isa na rin bang zombie si Park? Ngunit bago pa tuluyang magbago ang lahat, sinabi nitong huli na ang lahat at ayaw niya itong saktan. Sa halip, nagpilit si Jisoo na kagatin siya upang maging katulad nito. Sa sandaling yun, lumapit si Park upang gawin ito, ngunit biglang sumigaw si Jisoo at humingi ng tawad. Bigla siyang nagising mula sa masamang panaginip. Nanginginig at litong-lito, sinampal niya ang sarili upang bumalik sa katinoan at nagpas siyang magpatuloy. Samantala, muling nagtipon ng mga sundalo at nagpasya na magpatuloy. Naglakad sila hanggang sa makalabas mula sa mga lagusan at makarating sa isang silid ng hotel. Doon, sumiklab ang tensyon nang bumigay ang isa sa mga sundalo sa emosyon. Dahil sa galit sa mga nakaraang pagsuway, ipinilit niyang siya ang mamuno at isinisi sa iba ang paglalagay sa kanilang mga buhay sa panganib. Naging agresibo ito at nagbanta na papatayin sila kung hindi siya susundin. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, sumulpot mula sa likuran ng babaeng empleyado, hawak ang kanyang armas at matatag na hinarap ang sundalo. Nabigla ito sa kanyang tapang at napilitang ibaba ang sandata, kunwari nagbibiro lamang. Subalit hindi yun tinanggap ni Park. Sa tindi ng kanyang galit, inagaw niya ang baril at mahigpit na binalaan ng sundalo na huwag nang ulitin ang ganoong asal. Agad namang sumingit ang manager ng hotel at pinaalalahanan silang wala ng oras para magtalo. Kailangan nilang makalabas bago muling umatake ang mga zombie. Inakay niya ang grupo papunta sa aerial lift ng maintenance worker, at nakahinga silang maluwag nang makitang maaari nila itong gamitin. Ngunit may suliranin, nasa isang palapag ito sa ibaba, kaya kailangang may bumaba upang buhayin ang makina. Iminungkahi ng ilan na ang manager ng hotel na lamang ang bumaba, dahil nakagat na siya at malapit ng magbago. Subalit tumanggi siya, ipinahayag na hindi na maayos ang kanyang kondisyon dahil sa sobrang pag-inom. Kaya't si Park ang nagboluntaryo. Tinali niya ang sarili ng lubid at nagsimulang bumaba. Sa sobrang taas, muntik na siyang mahulog, ngunit maswerte siyang napunta sa mismong lift. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakatanaw siya sa lungsod, winawasak at wasak na ang lahat. Naramdaman niya ang matinding pangamba para kay Jisoo at inisip kung buhay pa ba ito. Samantala, narinig ni Jisoo ang tinig ng isang taong umaawit. Sa unay inakala niyang bunga lamang ito ng kanyang pagod at guni-guni, ngunit tila totoo ang tinig. Sinundan niya ang pinagmulan ng boses hanggang sa marating ang isang nakakandadong silid. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang isang grupo ng mga taong nagtatago. Kabilang sa kanila ang isang kilalang mang-aawit. Sagana sila sa pagkain at inalok siyang manatili. Habang tinutugtugan ng mang-aawit ang gitara upang pakalmeyin ang lahat, binuksan ni Jisoo ang kanyang telepono at muling tiningnan ang mga larawan nila ni Park. Doon, natagpuan niya ang isang bidyong lihim na kinunan nito habang siya ay natutulog. Sa bidyo, inamin ni Park ang kanyang pag-ibig kay Jisoo at hiniling dito na maghintay. Nangako siyang iiwan ng militar at gagawin ang lahat upang matupad ang mga pangarap nito, upang sa huli may kasal sila. Labis na nahipo si Jisoo sa kanyang mga salita at nakumbinsing totoo ang nararamdaman nito, na tunay siyang mahal ni Park at kailanman ay hindi siya iiwan. Pinagsisihan niya ang mga sandaling naisipan niyang makipaghiwalay dito. Ngayon, determinado siyang ipagsapalaran ang sariling buhay para sa kanya. Nag-ipon siya ng mga gamit na kakailanganin, saka kinuha ang isang scooter at isang flashlight. Namangha ang mga aawit sa kanyang tapang at nagpaalala na ingatan ang sarili. Nagpaalam si Jisoo sa kanila at nagsimula sa kanyang misyon. Samantala, matagumpay na napaandar ni Park ang elevator at naiangat ito papunta sa kanyang grupo. Nagbunyi sila sa tuwa at agad na pumasok. Habang unti-unting bumababa, nakaramdam sila ng panandaliang ginhawa, ngunit muling nagbago ang sitwasyon. Biglang huminto ang elevator sa kalagitnaan ng palapag. Nabahala ang lahat at nagsimulang magpanik. Walang maisip na solusyon, nakatingin sila kay Park na nagpatahimik sa kanila sa kanyang tiwala at kaalaman bilang inhinyero. Subalit naglabas ng malakas na babala ang elevator, isang tunog na nakatawag ng pansin ng mga zombie. Isang nilalang ang lumapit at sinubukang banggain ang salamin ng elevator. Isa-isa ring napansin ng iba at sabay-sabay na nagsimulang bumangga. Tila anumang oras ay mababasag na ang salamin. Dahil sa matinding inis at takot, sinubukan ni Park na hampasin ang mga kontrol ng elevator, at laking gulat ng lahat, gumana ito. Natuwa ang grupo at nagsaya. Ngunit bago pa man sila tuluyang makarating sa ground floor, muling sumiklab ang trahedya. Nabutas ng mga zombie ang salamin at nagsimulang mahulog papasok sa elevator, tila mga ibong sabay-sabay na sumasalakay. Kumapit ang grupo sa loob at buong lakas na nakipaglaban, habang pinaputukan ng mga sundalo ang mga umaatake. Sa sobrang bigat, nagsimulang bumigay ang elevator.
Napilitan silang kumari pa at tumakbo papasok sa isang kalapit na silid ng hotel. Ngunit hindi nakasabay si Park. Bumagsak ang elevator nang siya'y naiwan sa loob. Narinig nila ang kanyang malakas na sigaw at inakalang yun na ang kanyang katapusan. Subalit nabasag ng elevator ang isang makapal na salamin, at sa huling saglit ay nagawa niyang tumalon palabas bago ito tuluyang bumagsak at mawasak. Nagulat ang mga sundalo at paulit-ulit siyang tinawag, ngunit walang tugon. Inakala nilang wala na siya. Sa parehong oras, nakarating si Jisoo sa estasyon ng metro sakay ng kanyang scooter, ngunit dinatnan niyang napalibutan ito ng mga zombie. Subalit handa na siya, hawak ang kanyang chainsaw, sumugod siya at buong lakas na pinilas ang karamihan na parang pumuputol lamang ng karne. Walang makakapigil sa kanya, matapang si Jisoo na parang isang leon. Samantala, nabigla si Huang at lubos na naniniwalang patay na ang kanyang kaibigang si Park. Gayunpaman, kumapit siya sa pag-asa at nais pa rin siyang iligtas. Humingi siya ng dagdag na bala mula sa sundalong may maskara ng baboy upang makabalik at makapaghanap, ngunit tumanggi ang mga sundalo dahil kumbinsido silang wala na si Park. Dahil dito, iniwan ni Huang ang grupo at naglakad mag-isa. Sa kabilang banda, nagkamalay si Park. Buhay pa pala siya. Litong-lito, napansin niyang may nakaupo sa ibabaw niya, isang nilalang na nakasuot ng costume ng teddy bear. Nabigla siya at itinulak ito palayo. Nang alisin ng figure ang ulo ng kasuotan, nagulat siya nang makitang isa pala itong zombie. Subalit sa halip na umatake, natakot ito at agad na nagbalik ng suot na ulo ng teddy bear. Lumingon-lingon si Park at napagtantong nasa loob siya ng isang tindahan ng mga regalo. Balik kay Jisoo, habang naglalakad sa metro, napansin niyang may papalapit. Inakala niyang zombie, kaya pinaandar niya ang chainsaw para umatake. Ngunit isang lalaki ang sumigaw, at nalaman niyang tao pala ito. Siya ang pinuno ng isang marahas na gang at nakasanayang magbihis babae. Lumitaw ang kanyang mga tauhan at doon napagtanto ni Jisoo na napasok siya sa matinding panganib. Mga baliw ang mga ito. Sinubukan niyang tumakas ngunit tinamaan siya ng bakal na pamalo at bumagsak. Agad kinuha ng isa ang kanyang chainsaw at napansin ang dugo ito. Akala nila ay nagiging zombie na siya. Iniwan sila ng kanilang pinuno matapos utusang tapusin siya, ngunit sa kanilang kalupitan, nagpa siya ang grupo na paglaruan muna siya. Binigyan siya ng pagkakataong tumakbo, saka sabay-sabay na naghabulan at nagtawanan habang siya'y tinutugis. Samantala, tinawag ni Park ang kanyang mga kasamahan ngunit walang sagot. Napagtanto niyang umalis na ang mga ito. Napalibutan ng mga zombie, nakaisip siya ng estratehiya. Itinapon niya ang zombie na nakasuot ng teddy bear upang subukan ang isang bagay. Sa kanyang pagkabigla, nakaligtas ito sa pagbagsak. Doon siya nakakuha ng ideya, isuot ang higanteng teddy bear costume bilang pananggalang. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at tumalon mula sa mataas na palapag. Nakaligtas siya ng ligtas at agad na lumabas sa kasuotan. Sa parehong sandali, natanong niya ang mga zombie na nagliliparan mula sa mga bubong habang nakikipaglaban pa rin ang kanyang grupo. Nakontak niya ang mga ito sa radyo at ipinaabot na buhay pa siya. Nagalak ang buong koponan at humiling ng tulong upang makatakas. Matapos mag-isip, nakaisip siya ng paraan. Naglatag siya ng mga kutsan sa lupa at inutos sa kanila na tumalon. Isa-isa silang naglakas loob at matagumpay na bumagsak ng ligtas. Lahat sila ay nakaligtas maliban sa kanilang kapitan. Naiwan ito at ipinaalam na siya'y nakagat na at nagsisimula ng maging zombie. Sa gitna ng luha, hiniling niyang iparating ang pamamaalam sa kanyang ina, mga kapatid, at asawa. Ngunit agad niyang binawi, sapagkat wala naman talaga siyang asawa, subalit nakiusap pa rin na iparating ang pamamaalam para sa kanya. Nabigla ang koponan at nakiusap na sumama siya, ngunit tumanggi ito, ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Pinili niyang magpaalam at iniwan ang mga kasamahan upang magpatuloy. Labis ang dalamhati ng grupo. Patuloy nila siyang tinatawag habang tumutulo ang kanilang mga luha, ngunit napilitan silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Samantala, si Jisoo ay patuloy pa ring tinutugis ng baliw na gang. Sinubukan niyang magtago sa isang tren, ngunit nasundan siya ng mga ito at muling hinabol. Mabilis siyang nakaisip ng paraan at inilayo sila papunta sa isang bagon na puno ng mga zombie. Nang pumasok ang gang, agad silang sinunggaban ng mga halimaw. Ginamit ni Jisoo ang kaguluhan upang makatakas. Sa huli, natagpuan siya ng isang manggagawa sa metro at nagtago sila sa loob ng istasyon. Doon, nadiskubre nila ang mga bangkay ng maraming sibilyan na pinaslang ng baliw na grupo. Samantala, matagumpay na nakarating si Park at ang kanyang koponan sa garahe. Sumakay sila sa sasakyan ng hotel manager, maliban sa isa na tumangging umalis. Naghintay ito para sa kanyang kapitan, at nang makita niya itong ganap ng naging zombie, nabalot siya ng matinding dalamhati. Naalala niya kung paano siya tinulungan nito noon, binahagi na ng pagkain at tinrato ng mabuti. Hindi niya maatim na magdusa ang kapitan, kaya't humingi siya ng tawad at tinapos ang paghihirap nito sa pamamagitan ng isang bala sa ulo. Pagkaraan, sumama siya muli sa grupo. Nakarating ang koponan sa isang restaurant kung saan sila sa wakas ay nakaupo upang kumain at uminom.
Gutom na gutom sila. Sinubukan ni Park na makontak si Jisoo, at sa wakas, sumagot ito. Ipinahayag ng babae na nasa istasyon siya ng metro, at labis siyang nabigla, na pagtantong nasa panganib pa rin ito. Agad siyang nagpasya na iligtas siya. Nagpaalam siya sa kanyang koponan at hiniling na magpatuloy sila nang wala siya. Ito na ang kanyang huling misyon. Nais pa siyang samahan ng mga kasama ngunit tumanggi siya, dahil buo ang kanyang loob na siya lamang ang magpoprotekta sa minamahal. Hindi niya nais isugal ang kanilang mga buhay. Sumakay siya sa motorsiklo ng restoran at buong bilis na nagtungo sa istasyon. Pagdating niya roon, sinubukan niyang buksan ang metal na tarangkahan. Narinig ito ni Jisoo at nagpanik, inakalang hanggang ang muling dumating. Ngunit pagkaraan, narinig niya ang tinig ni Park. Laking tuwa at ginhawa ang bamalat sa kanya at agad siyang tumakbo patungo rito. Matapang na nilabanan ni Park ang mga zombie hanggang sa makalapit siya sa kanya. Nang sila'y muling nagkita, mahigpit silang nagyakapan habang kapwa lumuluha. Nagsisi siya sa kanyang pagkalate at nangakong siya na ang magpoprotekta mula ngayon. Ngunit bago pa man sila tuluyang makatakas, isang malaking grupo ng mga zombie ang hamarang sa kanilang daraanan. Matapang na hinarap ni Park ang mga zombie gamit ang kanyang sandata, ngunit bigla itong nagjam. Habang palapit na ang mga halimaw at tila katapusan na nila, dumating ang koponan ni Park sa pinakahuling sandali. Nilipol nila ang mga zombie at labis na nagulat si Park. Hindi siya makapaniwala na bumalik sila para sa kanya. Naging emosyonal siya at taos-pusong nagpasalamat, tinuring silang tunay na mga kapatid. Sama-sama silang tumakas sakay ng isang sasakyan, sa wakas ay iniiwan ang syudad sa likod nila. Naramdaman nila ang ginhawa at kaligtasan. Maya-maya, nalaman ng koponan na nakapagtatag ang hukbo ng isang ligtas na kanlungan para sa mga nakaligtas. Nagpasya silang doon tumungo, malayo sa banta ng mga zombie. Binigyan ni Jisoo si Park ng isang awitin, ang parehong kanta na binili niya noon sa tindahan kung saan sana siya makikipaghiwalay. Labis na naantig si Park at napagtanto niyang hindi na ito galit sa kanya. Habang tumatawid sila sa tulay, marahan niyang hinawakan ng kamay ni Jisoo at buong pusong naghayag ng kanyang damdamin. Nangako siyang mananatili sa tabi nito, poprotektahan ito, at lalabanan ang mga zombie kasama niya. Nagkasundo silang magpakasal at bumuo ng buhay ng magkasama, kahit pa dumating ang oras na sila'y makagat. Sa isip nila, kung ang isa ay makagat, susundan din ito ng isa, at sabay silang magiging zombie. Sa halip na katakutan, tinanggap nila ito ng may halakhak, isang pangako na mabuhay at mamatay na magkasama. At doon nagtatapos ang kanilang kakaiba ngunit nakakaantig na kwento. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.